Itinanggi ng Department of Energy na may bahid politika ang pagkansela sa kontrata ng Solar Philippines na kumpanya ni Batangas Representative Leandro Leviste. Ipinauubaya na raw nila sa Office of the Solicitor General at sa Department of Justice ang mga legal na aksyon laban sa kumpanya. Sabi naman ni Leviste, sasagutin niya ang mga aligasyon sa kanya sa tamang forum. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Ang kay Leandro. Ipinasa na ng Department of Energy sa Office of the Solicitor General at Department of Justice ang pagtukoy sa mga aksyong legal na pwedeng gawin laban sa Solar Philippines, kumpanya ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, matapos kanselahin ng kagawaran ang 12,000 megawatts na halaga ng kontrata nito para sa renewable energy dahil sa non-performance. May 24 billion pesos ding multang ipinataw sa Solar Philippines. We have referred this case to the Solicitor General as well as the Department of Justice, and we leave it to them for any legal actions that they deem fit. December 2025 ang delivery date nito eh. And we only canceled on December. Kasi nung talagang hindi na kami sinasagot, wala nang response, hindi gumagalaw. Kahit letter na lang, email na lang na we're working on this, we didn't get any communications. Hindi naman lahat ng kontratang nakuha ng Solar Philippines ay kanselado. Ayon sa DOE, may na-deliver naman itong 11 megawatts. Pero napakaliit nito kumpara sa 12,000 megawatts na hindi nito na-deliver. May iba ring kumpanyang nakansela ang kontrata at pinagmulta at nagbabayad naman daw ang mga ito. 17,000 megawatts ang kabuuang katumbas ng lahat ng kontratang nakansela. Ang pagkansela sa mga kontratang ito may epekto sa mga ordinaryong taong kumukonsumo ng kuryente dahil sabi ng DOE, apektado rito ang supply at presyo ng kuryente. Bakit namin tinarget yung mga megawatts na yan, yung mga committed projects na yan? Because we are targeting a certain lowering of the prices of electricity. Eh ngayon, dahil hindi yan mangyayari, kasi ini-expect namin by 2030, the decrease in price of the generation would be about 3 pesos, 2 to 3 pesos. Malaking bagay yun eh. We won't be always in red, but there are some months, lalo na mga summer, kung mataas yung demand, medyo nagkaka-yellow siya. If we stay as is, considering the contracts that have been canceled, then yes, we will have a problem. Pinuntahan namin ang Solar Philippines para hinga ng pahayag, pero bigo kami. Wala pa ring tugon sa amin si Congressman Leviste. Sa isang Facebook post naman, sinabi ni Leviste na Setyembre pa lang ay binalaan na raw siyang gagawan siya ng mga kaso kung ilalabas niya ang Cabral files, kaya manahimik na lang daw siya. Tiniyak naman niyang tutugon siya sa mga pahayag laban sa kanya sa tamang forum. Sabi pa ni Leviste, wala siyang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno at iginiit na ang pera niya ay nagmula sa pribadong negosyo. Pinabulaanan ng DOE na may bahid politika ito. We didn't pick lang ang Solar Philippines at this dahil lang may mga political issues around the owner, no? But we have been housekeeping sa DOE kasi marami pong mga contracts na hindi gumagalaw. Tawag ng zombie contracts. And we don't want zombie investors. That's why we're cleaning up. If we didn't terminate and we didn't fine him, that would even be more political. Dahil the beneficial owner is a politiko, a congressman, then we won't fine. While the others na hindi politiko, we fine and they pay. We apply the same rules to everyone. So, walang special treatment dito sa DOE. Ipinauubaya naman ng DOE sa Kamara ang usapin sa prangkisa ng Solar Philippines. There are violations sa franchise na binigay ng House. Well, violation na pwede makancel yung binigay na franchise. Kailangan po talagang pagbayarin lahat po ng mga kumpanya na nakumuha ng mga kontrata pero hindi po nag-deliver ng kuryente sa atin pong mga kababayan. So kung kasama po yung kumpanya po ni Congressman Leviste dito, and then they will have to face the consequences of non-delivery. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita?
Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.